hectares. So, ibig sabihin, ito ay isang malaking bagong katiwalian dyan sa issue ng probinsya ng Rizal na matatagpuan po sa Antipolo, yung pinugay niyan. Bukod pa po doon, sa inyong mga water bill, meron pong nakalagay na 10% environmental charges. Sa ating water bill po, ang 10% environmental charges, tatlo po ang dapat napuntahan nito. Number 1, para po sa reforestation ng Angat Dam, reforestation po ng Ipo Dam, at ikatlo, reforestation ng Lamesa Dam. Since 1998 po ay sila ay nangungulekta na ng environmental fees na ito. Ngayon po, nasaan ang reforestation program? Malinaw na yung 10% environmental charges ay tinatanong natin saan napupunta ang bilyong-bilyong piso na nakolekta sa ating mga water bill ng Maynila at Manila Water na kasama ang MWSS. Saan po napupunta ang mga pera nito? Hindi po biro ang halaga na pinag-uusapan natin mga komputasyon na yan. Una, nabanggit ko po yung reforestation para sa tinatawag nating environmental charges na 10% sa water bill. Ikalawa po, yung tinatawag na sewerage pipes o yung mga sewerage pipes na kailangan, hindi lamang po dapat meron kayong tubo ng tubig na sinusuprayan kayo ng tubig. Dapat meron din po kayong tubo palabas ng inyong bahay na konektado naman sa mga sewerage treatment plant. Mga kasama sa media, hindi po nakakapagtaka kung bakit maraming namamatay dahil sa dengue at leptospirosis. Kasi po sa kawalan ng tubo na palabas ng ating bahay, kapag gumamit po kayo ng tubig, kapag kayo naglaba, kapag kayo naligo, ang inyong mga tubig ay dumidiretso po yan sa mga kanal ng barangay, at yung kanal ng barangay na yan, papunta naman yan sa mga sapa o sa mga estero. Kaya hindi ko nakapagtaka, tuloy-tuloy po ang pagkalaso ng mga estero, tuloy-tuloy po ang pagkalaso ng Laguna Divide, tuloy-tuloy po ang pagkamatay ng Manila Bay dahil po sa kawalan ng mga tubo na yan na dapat sana ay ikinabit na sa atin ng Maynila at Manila Water. At sana ngayon ay tayo na rin po yung maraming mga sewerage treatment plant. Just imagine, since 1997, they are collecting that 10% environmental charges. Ang kasama pa po nito, doon sa tinatawag na return on rate base o RORB determination, nagaganap po ito every 5 years. Dapat po sana last 2012, natapos na po yung 5 years ng every 5 years yung submittal ng business plan ng Maynila at Manila Water sa Regulatory Office MWSS. Pero nangyayari po, hanggang sa ngayon, ay hindi po mailabas ang makatotohanan ng return on rate based determination ng Maynila at Manila Water dahil nga po, hindi nila maintindihan kung paano ipapaliwanag sa 16 na milyong water consumers ng Mega Manila, kung saan nila dinadala ang bilyong-bilyong pera nito. Kanina po, binagit ko po sa inyo na isang pa kami ng demanda, 6 na bilyon. Sa aming komputasyon, ang dapat na isauli ng Maynila at Manila Water at ng MWSS sa mga water consumers ay hindi po bababa sa 50 bilyong piso. At aming pinagtatakahan din ngayon, bakit tinayata biglang sumulpot yung rehabilitation project dyan sa EDSA, at bigla rin lumabas yung statement ng Manila Water na sasabay kami sa development project para yung mga lumang tubo ng Narian ay mapalitan daw. So, ang aming duda, sino po ba si Secretary Babe Singson? Siya po ay dating konektado sa dalawang kumpanya na yan, Maynila at Manila Water. At siya po ngayon ang DPWH Secretary. At tumatayo pong chairman, supposed to be sa ilalim ng batas, dapat ang DPWH Secretary ang chairman ng MWSS. Pero sabi daw, dahil sa delikadesa, kaya ang pinaupo po ay itong si Chairman Alikpala. So, ang aming duda ay bakit ganito? Ginigisa po sa sariling mantika ang mga water consumers, tayo mga Pilipino, samantalang itong mga private companies nito na silang dapat maglagay ng kapital dito sa mga
proyektong ito sa patubig na ito, ang lumalabas po ang nangangapital ay kayo. Tayo po mga water consumers ang totoong nangangapital sa mga bilyong-bilyong proyektong ito. Hindi po ang Maynilad, hindi po ang Manila Water. Yan po ang posisyon at ipinaglalaban ng Water Consumer Group na Water for All Refund Movement. Salamat po. Okay. Sa atin siguro, isa-isa natin para maging detalyado. No? Unang-una, huwag na natin ibalik yung panahon ni Marcos na paniningil ng tubig. No? Ilagay na lang natin sa year 2000, year 2000. Meron bang datos sa board kung magkano ang nasisingil ng Maynila, ng Manila Water, o ng FWSS kada taon? At kung kada taon, kung magkano yan sa 10% na lamang para doon sa environmental charges, malalaman natin. Diyan natin simulan ng istorya. Ako na po siguro. Kasi Carol, sa KNM, katipungan kami po mga kilusan ng magagawang makabayan. Magkasama po kami kasama kami sa WARN na nagpigat dun kahapon sa MWSS office. Ngayon, ganito po, ang gusto ko lang po sabihin, ang sinasahod po ng mga magagawa sa Mega Manila is 256 dahil yun po ang nasa batas. Yun ang kanilang minimum wage. Prior to privatization of MWSS, ang singil po sa tubig para po sa ating recall is 2 pesos and 40 centavos per cubic liter o ano po ang unit nun. Ngayon po, after privatization, ngayon po as of last year, 48 pesos na po ang singil. Isang kilong bigas na po mahigit. Libre po ang tubig, alam natin yan, galing yan sa ulap, galing yan sa langit. Ang ginawa naman po naman na nung ma-privatize yan, ito mga kumpanya nito, ang ginawa naman po nila, pinalitan na yung mga tubo. Pinalaki na para lumakas ang pressure ng tubig. Isipin niyo po, prior to privatization, 2 pesos and 40 centavos na. Bakit ngayon 48 pesos na? Bayad na sila eh. Kung pinagkakitaan na nila yung pagpapalaki ng mga tubo. Libre po ang tubig, alam natin yan. Pag panahon ng tagulan, hindi na nga natin malaman kung saan nilalagay ang tubig. At yan po, nakikisa tayo sa sariling mantika. Inutang po yun ng sambayaran na taong-taong binabayaran po natin. Isipin po natin yung 48 pesos na mababawas pa sa kakarampot na kinikita ng mga manggagawa. Ano po ba ang pwede natin gawin? Kayo po mga kapatid namin sa media, kayo po may kapangyarihan kayo para isiwalat po ang mga bagay na ito sa publiko. Kasi kung kami-kami lang po nag-iingay tungkol dyan, lahat naman tayo sinisingil ng 48 pesos per cubic liter ng Meralco, ng Maynilad, ng Manila Water. Wala pa tayong gagawin para matigil itong panghuhutod at pandarampong ng mga kapitalista nito sa ating bayan. okay. Andi, siguro, no, kami sa media, ang tungkulin namin ay ipaabot sa masa, sa mamamayan, yung inyong mga ginagawang pagkilos. Okay. Lagay natin doon sa kailan nyo sinampang demanda at ano na pinaka-latest na pwede namin ipabalik dalhin sa balita namin. Sinampa po ang syndicated staff na ito noong June 18, 2012. At inaasahan po namin, bago sana matapos ang eleksyon nito, ay makapaglabas na po ng desisyon ng prosecutor at para makulong na po itong mga